Kwento ng taong nakakita kay Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan sa panaginip. Isa sa mga pinakadakilang biyaya sa isang Muslim ay ang makakita kay Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan sa panaginip. Maraming hadith ang nagsasaad na ito ay isang tunay na pangitain at hindi kayang gayahin ng syaitan ang kanyang anyo. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang malalim at makabuluhang kwento mula sa hadith na magpapalalim sa ating pananampalataya. Totoo ba ang panaginip kung makita si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan? Hadith and explanation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga kapatid, ako muli si Legendary at magsasalaysay ng totoong kwento ayon sa panaginip. Isang napakagandang kwento mula sa hadith ang ating pag-uusapan. Ngayon, ang tungkol sa taong nakakita kay Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan sa panaginip. Totoo ba ito? Ano ang kahulugan nito? At paano natin ito mauunawaan ayon sa Islam? Tara, samahan niyo ako sa kwentong ito. Pangunahing kwento mula sa hadith. Isang araw, isang lalaki ang pumunta kay Propeta Muhammad. Sumakanya nawa ang kapayapaan. At nagtanong, "O sugo ng Allah, paano kung makita kita sa aking panaginip?" Sinagot siya ng propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan. "Sino man ang makakita sa akin sa panaginip ay tunay na nakita ako, sapagkat hindi maaring gayahin ng syaitan ang aking anyo." Sahih al-Bukhari, Hadith 6993. Ito ay isang napakagandang hadith na nagbibigay ng pag-asa sa maraming Muslim ang makita si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Sa panaginip ay isang biyaya mula kay Allah. May isang kwento na naitala tungkol sa isang matandang lalaki na nakakita kay Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan sa kanyang panaginip. Sa kanyang panaginip, sinabi ng propeta sa kanya, "Huwag mong kalimutan ang aking sunnah, mahalin mo ang Quran at huwag kang lumayo sa landas ng Allah." Nang magising siya, agad niyang pinagbago ang kanyang buhay. Mas naging masipag siya sa pagsamba, mas naging mapagbigay, at mas naging masunurin sa utos ng Allah. Kahulugan at paliwanag. Ibig sabihin nito, kung ang isang tao ay nakakita kay Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Sa kanyang panaginip sa tunay niyang anyo, makikita rin niya ito sa kabilang buhay. Ang syaitan ay hindi maaring maganyo. Bilang ang propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan, kaya kung nakita natin siya, ito ay isang tunay na biyaya mula kay Allah. Isang kwento mula sa mga salaf, na unang henerasyon ng mga Muslim, ang kwento ni Imam Ahmad ibn Hanbal, kalugdan nawa siya ni Allah. Si Imam Ahmad ibn Hanbal, isa sa mga pinakadakilang iskolar ng Islam, ay nagkaroon ng isang panaginip kung saan nakita niya si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Sinabi sa kanya ng propeta sa panaginip, "O Ahmad, ang iyong pagkapit sa sunnah ko ay isang dahilan kung bakit ako pinahintulutang ipakita sa iyo." Pagkatapos ng panaginip na iyon, mas lalo pang naging matibay ang kanyang paninindigan sa pagsunod sa sunnah at pagtuturo ng Islam. Aral. Ang pagtalima sa sunnah ng propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay maaaring maging dahilan upang makita siya sa panaginip. Ang panaginip na ito ay hindi lamang isang pangkaraniwang pangitain, kundi isang patunay ng biyaya at awa ni Allah sa isang tao. Isa pang hadith tungkol sa panaginip. Ayon kay Anas ibn Malik, kalugdan nawa siya ni Allah, sinabi ng Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Sahih al-Bukhari, Hadith 7017. Sahih Muslim, Hadith 2263. "Idha iqtaraba az-zaman, lam takad ru'ya al-mu'min takdhib, wa azdaqukum ru'ya azdaqukum hadithan, wa ru'ya al-muslim juz'un min 5 wa 4 juz'an min an-nubuwah." Kahulugan at paliwanag. Habang papalapit ang araw ng paghuhukom, ang panaginip ng isang tunay na mananampalataya ay madalas maging totoo. Ang mas totoo ang isang Muslim sa kanyang pananalita at gawa, mas totoo rin ang kanyang panaginip. Ang mabubuting panaginip ay bahagi ng propesya o paghahayag mula kay Allah. Aral. Hindi natin dapat ipagsawalang bahala ang mabubuting panaginip dahil maaaring ito ay isang mensahe mula kay Allah. Ang isang Muslim ay dapat manatili sa katotohanan upang maging dalisay ang kanyang pananampalataya at panaginip. Mga uri ng panaginip sa Islam. Ayon sa hadith ni Abu Hurairah, sinabi ng Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Sahih al-Bukhari, Hadith 6988. Sahih Muslim, Hadith 2263. Ar-ruya thalath, faruya as-saliha bushra min Allah, wa ruya tahzan min ash-shaytan, wa ruya mimma yuhaddithu al-mar'u nafsahu. Kahulugan at paliwanag. Mabuting panaginip, ruya saliha. Ito ay mula kay Allah, bilang magandang balita o gabay. Masamang panaginip, ruya shaytaniya. Ito ay mula sa
Syaitan upang takutin o guluhin tayo. Panaginip mula sa isipan, mga panaginip na bunga ng ating iniisip bago matulog. Ano ang dapat gawin? Kapag mabuting panaginip, magpasalamat kay Allah at huwag ipagsabi, maliban sa taong mapagkakatiwalaan. Kapag masamang panaginip, sabihin ang A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. Dumura ng 3 beses sa kaliwa ng marahan. At huwag itong ikwento kaninuman, kwento ng sahaba na nakakita kay Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan sa panaginip. Kwento ni Abdullah ibn Abbas, kalugdan nawa siya ni Allah. Si Abdullah ibn Abbas, isa sa pinakamatalinong sahaba, ay nagkaroon ng panaginip kung saan nakita niya si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Sa kanyang panaginip, sinabi sa kanya ng propeta, "O Ibn Abbas, huwag mong talikuran ang Quran, sapagkat ito ang magiging liwanag mo sa buhay at sa araw ng paghuhukom." Pagkatapos nito, mas lalo siyang naging masigasig sa pag-aaral at pagpapaliwanag ng Quran. Aral. Ang tunay na mga panaginip ay maaaring magdala ng gabay mula kay Allah. Ang panaginip ay maaaring magbigay inspirasyon upang mas lalo pang lumapit kay Allah. Sunnah bago matulog para sa mabuting panaginip. Sinabi ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Kapag matutulog ka, humiga ka sa iyong kanang bahagi at sabihin, Allahumma aslamtu nafsi ilayka. Sahih al-Bukhari, Hadith 6311. Mga sunna bago matulog, pagbigkas ng Ayatul Kursi, Surah Al-Baqarah 2 verse 255. Pagbigkas ng Surah Al-Ikhlas, Al-Falaq at An-Nas, 3 times bawat isa. Wudhu bago matulog, pagtulog ng nakaharap sa kanan, pagdasal ng dua bago matulog. Paano malalaman kung ang panaginip ay totoo? Ang tunay na panaginip, hindi pa bago-bago, malinaw at may kabuluhan. Hindi nagdadala ng takot o pangamba. May kinalaman sa Islam, Quran o mabuting gawain. Ang panaginip mula sa syaitan, nakakatakot o nakagugulo ng isipan. Wala itong lohikal na kahulugan. Nagpapakita ng haram o masasamang bagay. Ano ang dapat gawin? Huwag matakot sa masamang panaginip. Ito ay walang kapangyarihan sa iyo. Huwag maghanap ng interpretasyon. Sa bawat panaginip, hindi lahat ay may kahulugan. Ano ang dapat gawin kung makakita ng mabuting panaginip? Ayon sa hadith, kung makakita tayo ng mabuting panaginip, dapat nating 1. Magpasalamat kay Allah sa pamamagitan ng pagsasabi ng Alhamdulillah. 2. Ipagpatuloy ang pagsunod sa Islam at mas lalong lumapit kay Allah. 3. Huwag itong ipagmalaki o ipagkalat sa kung sino-sino, maliban na lamang sa mga taong mapagkakatiwalaan. 4. Iwasan ang masasamang panaginip sa pamamagitan ng pagbasa ng Ayatul Kursi bago matulog. Subhanallah, napakagandang biyaya na makita si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan sa panaginip. Ibig sabihin, mahal tayo ni Allah at nais niya tayong mapalapit sa Kanya. Kaya't mga kapatid, huwag nating kalimutan ang sunnah, huwag nating talikuran ng Quran, at laging ipanalangin na mapabilang tayo sa mga tunay na tagasunod ng propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan. Ano ang masasabi niyo sa kwentong ito? May alam ba kayong iba pang hadith tungkol sa panaginip? I-share niyo sa comment section. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng inspirasyon. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.